Okay? Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-umpisa na ng ating Bible study. Ating pabuksan sa page 115. Okay naman. Okay. 115 po. Sige po. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries
ikaw ay masaya, gawin lahat. Amen. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Amen. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Amen. Okay. So, sa pasimula po, tayo po ay manalangin. Tayo po ay papakulangan sa panalangin ni Ate Rosie. Aming mga kapatid, manalangin tayo. Aming Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na ito ay binibigyan po mo kami ng pagkakataon sa pagdalo sa mga gawain sa iyo, Panginoon. At nawa po, Panginoon, habang mag-aral kami sa iyong banal na salita, nawa po, Panginoon, ay maitanim namin sa aming puso't isipan ang aming pag-aralan ngayon, na aming maintindihan po, Panginoon, ang iyong banal na salita, upang marami kami magkukuha, Panginoon, na aming magamit at isa sa buhay namin sa bawat araw. Lord, maraming salamat po sa kalakasan na binigay mo sa bawat isa sa amin, sa good health, Panginoon. Palagi po namin, Panginoon, na hiningi sa iyo ang wisdom na aming gamitin sa aming buhay, Panginoon. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang ating Pastor Henry po ay parating na traffic lang daw siya. Nandiyan na siya sa may Double Dragon ba yun? Oo, malapit na. So, bago po tayo magdumako sa ating lesson for tonight, ano ang natatandaan niyo dun sa lesson natin nung nakaraan? O wag na nung Friday kasi ang tagal na nun eh. Ano po ang sino ang nandito nung Wednesday? Prayer meeting. O, taas ang kamay. Sino nandito nung prayer meeting? O, ayan ha. Ate Sandra, Ate Venus, lahat nandito. Si Kuya Peter, Elder Joey, Ate Rosie, nandito ka nung Wednesday. Ano po? Si Kuya, o, ikaw nga leader eh. Si Ate Lydia lang at saka si Alaysa ang wala nung Biyernes. Halos lahat tayo ay Wednesday. Halos lahat tayo ay nandito, tama? Okay, ang tanong. Ano ang natatandaan nyo nung lesson ni Kuya Fredo? Tungkol saan yung kanyang shinare o binahagi? Oh, very good. Okay. Ano yung talinhaga ng mga buto? Buto kong ito ay italat sa mabato at saka sa matatapang lupa. Okay, salamat. Tumpa, 1 point. Okay. Ang tanong, sa mga lupang yon, syempre alam natin tumubo doon sa matabang lupa. Ano ang kaugnayan nun sa inyong buhay? Yung sinasabi doon ng Panginoong Diyos sa kanyang kwento na pagtubo ng buto doon sa matabang lupa. Anong ibig sabihin nun? O, Ate Rosie. Sige. Sa akin lang, ang pag-intindi ko sa sinasabi na tumutubo sa matabang lupa ay tumutubo siya na nagbubunga siya. Ibig sabihin nun, kung ating tinatanggap ang words of God sa ating buhay, so kahit saan tayo, hindi natin malilimutan yun. May babahagi natin sa ating kapwa
O kung ang ating kapwa tinatanggap rin nila ang ating pamahagi. So, yun na, ang nagtubo na ang bini na tinatanim sa mataba na lupa. Pero yung doon sa bato nakatuon, pagdating sa init or lalo na kung kinakain lang ng ibon, wala. Hindi, walang saysay. Walang tumutubo dahil batuhin siya. Yun ang ibig sabihin doon. Yun ang nakatuon sa mga tao na hindi tumatanggap sa words of God. Kaya yun, hindi tumutubo. Pero doon sa lupa, nagbunga ng marami. Dahil mataba siya ng lupa, may fertilizer eh. Wala. Kung sa kanin pa. Kaya yun, nagbunga ng marami. So, marami tayo dahil tinatanggap natin ang words of God sa ating buhay. Masaya tayo na tumatanggap kahit saan tayo, may babahagi natin sa ating kapwa dahil tinatanggap natin eh. Okay. Tatlong palakpak, tatlong padya. Ginawa ko kayong mga bata. Di ba? Okay. So, sa matabang lupa yon, Ate Rosie, yung binabanggit ninyo. Ano naman po ang kahalagahan na naiisa katuparan natin yung salita ng Diyos sa buhay natin? Kasi sabi nyo kanina, para tayong yung matabang lupa dahil tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag may araw, may sunlight, natural yung halaman, maganda ang tubo. Di ba? Pag hindi inaarawan, nalalanta. Pag hindi dinidiligan, nalalanta, namamatay. Eliza, ano ang kaugnayan ng salita ng Diyos para tayo ay lumago na parang isang halaman? Kasi ito yung nagdidilig sa atin ang salita ng Diyos. Siya yung tubig na parang nagdidilig sa buhay natin. Ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos para tayo ay lumago? Inipa ko lang ng konti ang tanong, pero parang gano'n na din yun. Sige, sa buhay mo, paano? Kung paano po, isi-share po sa mga tao. Sa buhay natin para Paano mo napatunayan na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo? Kung ginagawa natin yung mga utos ng Diyos. Salamat po. Meron na ba kayong experience na ang Diyos ay kumilos sa buhay mo? Elder Joey. Siguro ma-share ko lang yung may halaman, may buto, paano nga lumago yan dahil sa sunlight, yung delikado ng Panginoon. Pero kung mapapansin natin, hindi yan magiging maayos yung kanyang paglago kung simpleng sunlight ng tubig. Kailangan ng tao, kailangan ng katuwang at tayo yun, yung mga disipulo, kumbaga. So tayong may alam, kasi yung bawa, hindi naman ng simpleng tao na hindi naman ng simpleng tao na tanim, yung nagtanim, may alam niya kung paano patubuin. So niaalay niya yung kanyang buhay para doon sa kanyang halaman, etc. Kasi alam niya. Tayo mga Kristiyano, alam din natin at ako sa sarili kong experience, dito ko natutunan sa protestante kung ano ang tamang paraan ng pagsamba sa ating Panginoon. Dahil tulad nga na nasabi ko sa inyo, kahit nung balita ko, namulat ako bilang Katoliko. Pero hindi ko naramdaman doon. Hindi ko lang, nung nakita ko sa truth, pag-aaral din ng Bible, nalaman ko kung paano tama at ganap na dapat na ginagawa
ng isang Kristiyano na pagsamba at pagbabago ng sarili. So para ano yun, may guide ka dapat, hindi dapat yung sarili mo lang, dapat tumutulong iba sa'yo, kaya tayo may simbahan, kaya may mga pastor, etc. Sila yung guide sa'yo at kailangan through sa kanila, mas lalang mapalalim natin yung pangunawa natin sa Bible para tayo mismo lumago at tayo na mismo magtatanim sa susunod. Kaya hindi ang Panginoon, hindi na siya nagtanim una, pero yung mga disipulo niya ang nagtuloy hanggang sa umabot tayo sa panahon ngayon. Tama, salamat po yun. Sa palagay nyo ba yung mga halaman natin sa simbahan, kung hindi yan dinidiligan ni Kuya Tomas at ni Kuya Rico, tutubo kaya yan ng ganyan? Hindi. Eh pagka ilang araw lang na hindi nadidiligan natutuyo na, di ba? Parang tuyot na Napansin ko nung mga nakaraang araw na, sabi ko bakit parang yung halaman malungkot? Kasi walang nag-aalaga. Walang nagdidilig. Nung diniligan nung dalawa nating kapatid dito, lumago. Hindi lang yun. Tinanggalan pa nila ng mga daon-daon na tuyo. Tinanggal nila inayos nila. No? Lalong gumanda yung ating halaman. Iniba nila ng pwesto para makahinga yung halaman. Kasi pag nagsiksikan, ang pangit tingnan Kaya kailangan po ina-arrange para din yung bulaklak natin pag meron tayong offering, di ba, sa simbahan na flower donor. Pag ang bulaklak, kinukultivate, tama. Pag ang bulaklak, hindi dinidilagan, mamamatay. Hindi inalagaan, mamamatay. Oo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, yun yung tubig na dumidilig sa buhay natin araw-araw. Hindi po pwedeng sabihin natin na, ay, kaya kong mamuhay kahit wala ang Diyos. Kaya kong mabuhay kahit wala ang salita ng Diyos. Hindi po. Eventually, mamamatay ka pag wala kang sustansya at wala kang Diyos sa buhay mo. Tuloy ko lang sandali. Kaya yung gumagawa ng mabuti, tulad ng nabanggit natin nung muli, okay, gumagawa sila ng mabuti, pero ang tanong, sila ba ay ligtas na? Di ba? Sila, kailangan, sasabihin kasi ng iba, hindi mo ako gumagawa ng masama So bakit ko kailangan pumasok dyan sa inyo, etc. etc. Pero hindi sila, kahit gumagawa sila ng mabuti, simula nang nakakita sila ng mga taong dapat tulungan, hindi pa rin sila ligtas. Kailangan nilang yung tawag doon, maging born again, mabinyagan ng tubig at espiritu, hindi lang ng simpleng tubig lang. Kasi yung unang sa simbahan, tubig lang yun tsaka yung pare siguro. Pero yung sa tubig at santong espiritu, yun ang magtitiyak na nasa tamang pagsimula ka ng pagtungo sa langit. Yun ang unang paraan. Salamat po. Kaya yung binyag natin nung bata pa tayo, okay po yun, walang problema doon. Kasi yun ang isang simbolo para maging Kristiyano, ang isang baby. Di ba? Pero may pangalawa pa tayong, kayo matatanda na. Bininyagan ulit tayo. Bakit? Kasi mas mayroon ka ng kamalayan. Mas naiintindihan mo na kung ano ang kahalagahan ng pagtanggap sa Panginoong Yesus. Kaya nga may tanong paano yung mga batang namamatay? Ligtas ba sila? Hindi pa nila naririnig ang salita ng Diyos. O ano sagot ninyo? Ang baby, bininyagan. Diba sa tubig? Pero baby pa siya. Wala siyang kamalayan sa salita ng Diyos. Anghel, namatay. Ligtas ba ang baby o hindi? Ayun. Ligtas dahil hindi pa nakakagawa ng kasalanan. Pero tandaan po natin hindi pa man tayo pinapanganak, makasalanan na tayo. Yes. Oo. Kumbaga, wala pa silang kamuwang-muwang. Kaya nga, di ba, minsan dinadasalan para
hindi nga sabi nga dasalan para daw maligtas. Pero hindi yun ang pagkaintindi ko. Siguro, ay ang Diyos naman nakakaalam yan. Sa akin na yun, sa tingin ko, ligtas siguro sila gawa ng, hindi na, kahit ipinanganak silang may kasalanan na, makasalanan, pero sila hindi pa nakagawa ng kasalanan. Sige. Maganda yung pag-aralan natin yan, ano? Sa tulong ng pastor, oo. Kasi ang mga pastor natin talaga pinag-aralan nila yan. Kaya siguro i-request natin kay Pastor Henry. Siguro bigyan tayo ng series of lessons din, no? Para mas malaman natin, pag baby pa nga ba ay wala talagang kasalanan o meron? O, yan ha? Okay. So sa ngayon, salamat po dun sa sagot ni Sister Venus. Pero, hindi tayo dun magfo-focus. Okay? Ang lesson natin tonight, buksan po natin ang ating mga Biblia sa, ito po ang ating pinaka lesson ngayong gabi. Okay? Ayan. 2 Corinthians 5:6-10. Ikalawang Korinto 5:6-10. Sino na po? Okay. Sagutang pagbasa po, Ate Venus, ikaw na ang maguna. Sagutang pagbasa ha. 2 Corinthians 5:6-10. 2 Corinthians 5:6-10 sa 6. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam namin habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanan inihanda ng Panginoon. Okay, next. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Yes po. 5:6-10. Verse ano na? 9. Okay. Verse 9. Ang isa pang dahilan ng pagsusulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin Mali po. 2 Corinto 5, verse 9. Kaya naman ang pinaka-nanais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya, sapagkat lahat tayo hahanap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawain, mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Okay, salamat po. Please. Okay. Magandang gabi po. Okay. Ulitin natin ha. 2 Corinthians 5 verses 6-10. Okay. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam namin pasok sa tahanan inihanda ng sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga namin iwan ang katawang ito na katawang lupa o sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Magandang gabi po, Pastor. Okay. Ikalawang Korinto 5 verses 6-10. Okay. Tungkol po saan ang binasa natin sa Biblia? Sa palagay po ninyo, tungkol po saan ang talatang ating binasa? 2 Corinthians 5:6-10. Tungkol sa
pananampalataya. Bakit mo nasabi tungkol sa pananampalataya ito, Sister Venus? Paano mo nasabi tungkol sa faith? Meron bang sinasabi? Meron, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Okay. Muna tayo. Tayo ay, ano sabi? Namumuhay batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ano yung mga bagay na hindi nyo nakikita pero sumasampalataya kayo? O sige. O kaya naniniwala kayo pero hindi nyo siya nakikita. O Ate Sandra. Okay, sige po, paliwanag. Oo nga naman, ang hangin. Hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. Tama natin. Okay, tama po yan. Very good. Ano pa? Bukod sa hangin, ano pa ang mga bagay na hindi natin nakikita pero hindi ka lang basta naniniwala ha? Sumasampalataya ka. Okay. Kasi po, iba po ang naniniwala ka lang sa nananampalataya ka. O Kuya, anong pangalan nito? Kuya Fredo. Banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. Paano mo sabi, Kuya, na ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa banal na Espiritu? Pagkat ang banal na Espiritu ay hindi na natin nakikita, pero ginagabayan niya tayo upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Napatunayan mo na ba yan sa buhay mo, Kuya? Sa anong pamamaraan? Microphone po. Para marinig po tayo. Sabi ni sila tayo sa labas. May mga araw na naglalakad ako noon. Nagsisita tayo sa labas. Hindi ko akalain na mapupunta ako dun sa lugar na yun. Pero alam ko, maano doon yung lugar na yun depressed area kasi yun parang may udyok sa akin. May udyok sa akin na huwag kang pumunta ron kasi baka mapahama ka lang. Kaya sa ganun naramdaman ko, parang ginawa ko, parang nag-walk out na lang ako, hindi na ako tumuloy. Doon ko naramdaman ang banal na Espiritu. Yun ang kaligtasan na naramdaman ko. Okay. Sige po. Salamat po. Sino pa? May gustong magsalita? Yes, Ate Rosie. Ayan po yung microphone. At sa akin po, nararamdaman na yung Holy Spirit, kahit hindi natin nakikita, pero di ba, tandaan sa atin yung pandemic, yung unang panahon na pati mga senior hindi pa palakasin. Pero dahil naniwala ako sa aking panalangin sa Panginoon na Lord, ikaw ang inasahan ko kahit ganito ang panahon ngayon. Hindi ako nag-asa sa sarili ko, ikaw ang inasahan ko. Biro mo, kahit saan ako magpunta, Lord, kasama ka sa akin. Ikaw ang magbigay sa akin ng maraming lakas. Hindi ko alam ngayon kung marami akong hilutin. Naranasan ko kaya na simula sa alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, ang hinihilot ko, 9 peraso sila. Pagkatapos, hindi ko alam kung paano ko yung hinihilot. Kaya doon ako nabilib sa Panginoon, hindi ako nabilib sa sarili ko. Noong pandemic. Tapos naingit pa nga yung mga asawa ng kagawad sa akin kasi ako senior na lang. Bakit? Okay ka man, Rose, naglabas? Ay, kasi nanalangin ako talaga sa Panginoon na Lord, huwag kong pabayaan. Lalo ng anak ko noon, may maintenance.
galing kami sa doktor, ay, hindi ko sukat akalain na ginagrab ako sa aking pinaghilutan. Ate, igagrab ka lang namin mag-uwi para safety ka. Suduin ka namin ate ngayon, magpapahilot kami. Hindi ko makilala yung heritage na yun. Bakit na? Dami nag-request sa akin, magpapahilot. Kaya doon ko naranasan nga ang Espiritu Santo. Hindi makikita, pero nakikita ko talaga, nadama ko sa sarili ko nga ang Holy Spirit talaga. Pag tinatawag mo, doon mo makikita sa ating mga gawa ang Holy Spirit nag-guide sa atin. Hindi mo makikita, pero tinawagan tayo ng Holy Spirit upang magbigay ng kalakasan. Biro mo, nabilib talaga ako, Holy Spirit, nabilib ako sa iyo kasi hindi ko nabilib sa sarili ko. Dahil hindi ko kaya, ako lang. Inano ko pag ano ang lakas ko sa siyam na sila. Marami nagbilib, ate, ilan na bilib ko ngayon, bakit madaling araw? Bilib tayo sa Panginoon kasi pag tinatawag natin siya, talagang tulungan tayo ng Panginoon at ang Holy Spirit magkasama yun. Kaya doon ko nakikita na lalong nagdagdag ang aking pananampalataya sa Panginoon dahil mahirap noon sa panahon ng COVID. Pero salamat sa Diyos, hindi man tayo pinapabayaan lahat dito. Doon natin nakikita ang Holy Spirit pag kumikilos. Grabe talaga. Kaya lubos talaga ako nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan lang sa akin. Sa akin naman, mararamdaman, hindi ko alam kung nararamdaman ko, ano kasi, iba ang nakaramdam. Nung salita ako sa youth homes, kasi sa sinulat ko, hindi yun ang nasabi ko. Tapos, iba ang mga bata sa youth homes, napakakulit. Nagtataka na lang ako, grabe nakaganyan sila sa akin, nakanganga. Katunganga. Napakatahimik nila. Kaya, doon ko na lang naramdaman na, ibig sabihin, yung sinabi na ni Pastor na hindi ako ang nagsasalita. Kasi, kahit si Pastor sabi niya, kasi, sabi ko, Pastor, yung sinasabi ko, yung sinulat ko, na dapat yun ang sasabihin ko, hindi yun ang nasasabi ko. Yun ang parang, ibig sabihin no, pinamahayan ako ng banal na espiritu kasi, yung pag-share ko sa mga bata, talagang tahimik sila eh. Nakinig talaga sila, nakaganyan sila. Yung, siyempre mga bata sa YouTube, napakakulit yan eh. Mga nagdadagalan. Nakikita mo sila, kaya pati ako nagtatayo yung balay ko. Ngayon na yata na ganito katahimik yung mga bata, napakabihig nila. At saka nung isang beses na pinapagminsahe ako ni Pastor na yung kalahati doon sa sinulat ko, wala doon sa mga sinasabi ko. Kaya, doon mo mararamdaman na yung banal na espiritu na mamahay sa buhay mo kasi tinulungan ka niya, nangunguna siya sa iyo sa mga salita na pinapamahagi mo. At saka yung palagi kong pagka-aksidente na galing dito, nahulog sa jeep, nadadapa sa gitna ng itsa, puro galos, namamagana. Pero ito pa rin ako, walang nangyari, di man lang ako napadoktor, di man lang. Magaling gumaling pa rin. Kaya doon ko na kung gaano ako kamahal ng Panginoon. At saka sa pamilya. Yan lang po, papatunay. Okay. Sige po. Kasi hinihintay ko yung aming Sunday school lesson. Kaya lumabas ako, kala ko nandyan na yung move it. Pinadala ni Joy yung Anyway, nasa ba tayo? Experience. Ano yung mga karanasan ninyo na sabi ko ay kamangha-mangha, no? Sayang, hindi ko narinig yung share ni Sister Venus. Pero, balikan natin dito, no? Sapagkat namumuhay kami, verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. O, bakit may mga taong gumagaling? Yung mga faith healer.
Pag wala kang pananampalataya, hindi ka gagaling eh, di ba? Actually, si Elder Joey, meron po siya po ay may ina-attenda na siyang cell group na ni-refer ni Pastor Marcos, no? Ito po ay mga group of pastors online. Napakasakali, gumaling na si Kuya Joey, no? Elder Joey. At yun, talagang susubukin talaga yung faith mo eh. Kasi ano lang yun eh, online. Online lang. At ang sabi po ay marami din daw na napagaling. Oo, Joy, mabuti dumating ka. Pakiantabayanan mo yung move-in kasi tumawag na sa akin kaya ako lumabas. Oo ha? Sabi ko, iano na lang yung address dito natin. Oo. Nandiyan na, tumawag sa akin. Okay, so ngayon, paano ka gagaling na sa pamamagitan lang ng pananampalataya mo? Pinayuho ng panahon ni Jesus. Sino ang pinagaling ni Jesus noon? Nasa pamamagitan lang ng pananampalataya. At gumaling. Si Lazaro. Si Lazaro nabuo, binuhay pa niya. Tama? Binuhay niya, patay. Binuhay niya. Sabi talaga naman. Ano pa yung ibang mga milagro na ginawa ng Panginoong Diyos? Na ginawa, yan ha, yung alak, ay yung tubig, ginawa niyang alak. Yan. Ano yun, Ate Rosie? Sinasaliban ng demonyo. Pinalayas niyang demonyo. At yung may ketong, maraming sakit sa balat, gumaling. Ano pa yung bulag? Nakakita. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi totoo. Kasi nangyari po talaga yan. Oo, yan na naman ang ating graph. Sige po, Pastor. Yun, tama. Marami pong mga accounts sa ating ebanghelyo kung paano po nagpagaling ang ating Panginoon Kristo. Dahil ito po ang isa sa kanyang ministry, yung healing ministry. Okay? So, balik po muna tayo dito sa ating talatang binasa. May napansin po ako dito na nais natin bigyan ng tutok. Ano ho? Yung tinatawag po natin na temporal to eternal. Saan po yun? So, tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 6. Balikan na natin yung ating reference text. Ano ho? Sabi po dito, kaya't lang, verse 6, laging malakas ang aming loob. Alam namin habang kami narito pa sa katamang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Okay, so malinaw po dito yung sinasabi ni Apostol Pablo ng ating kalagayan o estado ngayon ay ano po, nasa katawang lupa. Pag sinabi natin katawang lupa, ito po ay temporal o pansamantala lang. At kinikilala po natin ang lahat sa mundong ito, kasama ang ating buhay, ay temporal. O pansamantala. Okay? Ngayon, ano po ang paniniwala natin sa usapin na ito? Kinikilala po natin na lahat tayo ay pansamantala lang sa mundong ito. Tama po ba yun, mga kapatid? Nag-i-exist po tayo, pero hindi po tayo pang matagalan o forever. Okay. So, ito po ay kalikasan ng tao bilang makasalanan. Doon sa pag-inukat po natin yung aklat ng Genesis, doon po nagsimula yun. Kung ba't ba nagkaroon ng kamatayan, ano? Dahil tayo po yung pansamantalang tumalikod sa Diyos, napalayo tayo sa Kanya. So, ibig sabihin pala, yung pagsuway ng tao ay nagdulot ng kamatayan, at ang kamatayan ay naging dahilan para tayo ay magkaroon ng pagtakda o pagtatakda sa mundong ito. Okay. So kung tayo po ay pansamantala lang, meron namang ipinapaunawa din ang ating Panginoong Kristo sapagkat una sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ano po yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus doon? Ang buhay na walang hanggan. Okay? So pinangalawahan po ito ni Apostol Pablo. Ano? Na habang tayo po ay nandito sa katawang panlupa, tayo po ay hindi pa nakakarating doon sa kaluwalhatian. Ngayon, ito pong buong talata ng chapter 5, mga kapatid, ano, ay kung bubuuin po natin ito, lagi po binabanggit dito ni Apostol Pablo yung pansamantala ng kalagayan o estado ng mga tao. Okay? So, usually, lagi po nakaugnay yan sa buhay eh. Pero alam po ba natin na maski ang mga material na bagay sa mundong ito ay pansamantalahin? Ang kapangyarihan, ano, ang impluwensya, ano po, kasikatan, yung physical beauty, pansamantala lang din yan. Okay? So anything na may kaugnayan po sa mundong ito ay pansamantala lang. Okay? Pero tayo po bilang mga mananampalataya, tumatanaw tayo doon sa tinatawag na eternal o yung pangwalang hanggan. Okay? So, ang katotohanan po, bago natin ma-reach ang eternal life, kailangan muna natin, ano po yun? Yung natatakot natin. Yes. Alam niyo po, mga kapatid, ako ay bangungutin. Pag sinabing bangungutin, laging binabangungot. Yung pong ilang minuto na o segundo lang na wala ka ng hingin nga, nakakatakot na. Di ba? I-imagine niyo hindi ko huminga. Sige ho, subukan ninyong takpan yung ilong ninyo ng ilang segundo o ng ilang minuto. Matatakot kayo, di ba? At ang feeling ko talaga, siguro dahil meron akong something na kailangan kong i-address, itong mga nakalipas po na panahon, lagi ako binabangon. So it's either kung wala akong katabi, may kasama akong tubig sa tabi ko, o kaya dapat meron akong katabi. Kasi talagang iba yung aking nagiging reaction. Ano? So, matatakot ka talaga mga kapatid. Sa pansamantala o ilang segundo lamang na mawalan ka ng hilinga. Kasi tinatanong ko si Pastora minsan, sabi ko, gano'n ba ako katagal binabangungot? Mga 10 seconds lang. Uy, matagal yun na, sabi ko. Matagal kang 10 seconds na mawalan ng hilinga. Hindi naman. Ang pansin ko kapag napagod ako ng gusto, o di kaya meron akong iniisip na malalim. Yan din yung aking mga nagiging nagtitrigger sa akin para magkaroon ng ganyang sitwasyon. Pero, ang tao kapag inisip mo na ikay mamamatay na, matatakot ka talaga. Sino ang hindi matatakot? Siguro, yung ibang matatakang talaga, no? Lalo yung mga warriors natin dyan, hindi takot mamatay. Talagang sugod lang na sugod. Pero, there will come a time sa point ng buhay natin na pag-iisipan natin yun at pag-inilayan natin. Paano nga ba kapag tayo may umabot na sa punto ng kamatayan? So, sa mata natin, sa mata ng pananampalataya bilang Kristiyano, matakot man tayo na meron po tayong katiyakan. Ito yung tawag po nating assurance. No? At binagit po yan sa Psalms 23. Di ba? Sabi ng mga awit doon, kahit na ako ay nasa, even though I walk in the valley of shadow of death. Yan. Madali pong sabihin yun, pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng courage at lakas ng loob to face death. At sabi rin po ni St. Francis of Assisi, it is undying that we will born to eternal life. So kailangan po natin mamatay talaga.
muna bago natin sapitin ng buhay na walang hanggan. Kaya, alam niyo mga kapatid, yan ay katotohanan na dapat po natin bigyan ng pansin. Lahat tayo may mawawala sa mundo ito. Kahit na gustuin man natin na makasama yung ating mga mahal sa buhay, pero darating ang panahon na mawawala tayo. Pero may pangako po ang ating Panginoon Jesus sa buhay na walang hanggan. At ito po yung pinangalawahan niya po sa Pablo. Pinagtibay niya at pinangalawahan niya yung buong talatang ito. So chapter 5, verses 1 to 10. Unang-una po yan ang dapat natin bigyan ng pansin. Okay? Sumunod po, yung ating pagsusulit. Tingnan po natin yung verse 10. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang nito. So may tinatawag na pagsusulit sa harap ng Diyos, sa harap ng manlilikha. Ano daw po yun? Ito man ay gawaing mabuti o masama. So gusto kong bigyan ng pansin mga kapatid, yung sinabi na Apostol Pablo na tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Meron palang hukuman ng ating Panginoon. Isang uri po ng hukuman na walang bahid ng karumihan, ng pagsuhol, o anumang forma na inagis lang natin sa mundo ito. Dito po sa atin talaga nabibili ang hukuman. At once na ikaw ay may kapangyarihan at may pera sa mundo ito, kaya mong hawakan sa kamay ang mga hukom at ang hukuman natin. In fairness naman sa mga matitinong mga hurado, sabihin na natin mga hukom, mga judge, at mga abogado po natin, law system po natin, may mga mangilan-ngilan. Pero karaniwan po talaga ay sumasabay dun sa takbo ng mundo nito. Ngayon, may mga bagay po na pwede tayo makalusot sa hukuman ng tao, pero pagdating ng panahon, hindi tayo makakalusot sa hukuman ni Kristo. Sapagkat alam niya ang tunay nating kaisipan at mga ginawa. Sabi nga po dito, mabuti man o masama. No? So, tinatalaw din po pala natin mga kapatid ang tunay at ganap na justisya sa presensya po ng ating Diyos. Hindi mo ba minsan deprive tayo dito ng justisya? Hindi minsan madalas. Lalo tigit kung magaling ang abogado mo tulad din na Edmund Fortun, yung Fortun Brothers na yan. Si Estelito Mendoza, buhay pa ba yun? Buhay pa si Estelito Mendoza. Yan ang mga matitinig natin mga lawyers. Kaya sabi ko nga doon sa anak ko, sigurado ko ba mag-abogado ka? Kasi yung mali dyan, gagawin mong tuwid. Yung tuwid, gagawin mo mali. Pero wala ka naman ng kasalanan doon kasi dineclare ng kliyente mo Di ba? Ang main purpose mo doon, i-depend mo yung kliyente mo. No matter kung siya itama o mali. Sa mata ng iba, o sa pamantayan ng iba, at hayaan ang jury ang mag-decide. Pero mga kapatid, alam nyo, may mga bagay po na kaya lusutan ng tao. Pero kailanman po hindi tayo makakalusot doon sa hukuman ni Kristo. Malinaw po yan sa sinabi po ng ating talata. So mayroong hukuman pala ang ating Panginoon. Na siya yung sitting, presiding judge. Actually, naalala ko po yung interpretasyon dito ng aming namayapang Ama. Ang Diyos Ama ang hukom. Ang ating Panginoon ang ating abogado. O yung magtitimbang sa atin kung ano ba yung ating nagawa sa mundo ito. So dahil sa yung daan patungo sa Diyos Ama, sa yung gumagawa ng paraan at tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, siya yung magtatakda at kumbaga mag-aapila pa sa Diyos Ama doon sa ating final judgment.
Okay? So, kailan po mangyayari ito? Nangyayari na po ito, mga kapatid. Kasi, habang tayo nabubuhay pa sa katawang ito Ano po? O sabi dito, tayo harap sa hukuman ni Kristo, tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang. Ibig sabihin, existing na po ito, ongoing na. Meron na tayong judgment sa harap ng ating Panginoon. Mabuti man o hindi ang ating ginagawa. So, ano po yung hamon sa atin sa gabing ito? Unang-una, sikapin po natin na gawin ng mabuti sa lahat ng oras at panahon. Hindi lamang po sa mga pili o selected time and day. Ano ba ibig sabihin nun? Di ngayon, Biyernes. Nakaraan po Miyerkules, prayer meeting. Sa Linggo, pananambahan. So, challenge po sa atin, gawin po natin ang mabuti sa lahat ng oras at panahon. From Monday to Sunday. Hindi lamang ito yung nasa simbahan tayo o after po ng pananambahan. So, mahirap po talaga yun. Tama po ba, mga kapatid, yung consistency? Dahil tayo po ay nasa katawang lupa, ang tendency po natin ay magkasala. Tanggapin po natin yun, ha? Habang nasa katawang panlupa tayo, magkakaroon tayo ng kakulangan at kahinaan sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa. Pero meron tayong pagkakataon na magbalik loob sa Panginoon. Ano? At yun yung habag at niyaya na binibigay sa atin. Okay? So all the time, gawin natin ang mabuti. Pangalawa po, hingin natin sa Diyos ang karunungan upang pumili at magkaroon po tayo ng discernment kung ano ang tama at mali. Ano? Pag sinabi ko natin discernment, ito yung wisdom galing sa Diyos para tayo po'y papiliin kung ano yung ating pagpapasyahan. Kung ito ba ay tama o mali. Pero huwag po tayong matakot magkamali, mga kapatid. Sapagkat sa mga pagkakamali natin, diyan po tayo natututo sa buhay. Madalas, yan po ang tendency ng tao ang kamali. Huwag tayo maging matakot dyan. Kasi yung iba ayaw na matakot magkamali May trauma na, ika nga, no? Ayoko na magkamali, Panginoon. Well, hindi mo natin may iwasan yan. Sapagkat sa mga pagkakamali niyan, natututo tayo. At may tinuturo sa atin ng ating Panginoon. And lastly, mga kapatid, tanawin po natin yung pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya, sa mga naglilingkod sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang pangako ng buhay na walang hanggan. Ano po ba ang itsura ng buhay na walang hanggan? Unang-una, wala nang karamdaman at pagkakasakit. Kasi po, yan yung common na challenge sa atin Sa ating katawang lupa, may limitation tayo by sa ating pong kalusugan, unang-una, no? Tsaka sa mismo sa ating katawang lupa. Pansinin mo niyo 20 years ago, 30 years ago, yung liksi at katawan ng lakas ng bawat isa sa atin. Ay, mother, yung katabi ni Ate Lydia, pangalan ni nanay? Nanay Sandra, ilan taon na po kayo? Okay, pansinin niyo po, 40 years ago, Nanay Sandra. Ano ang inyong lakas ng katawan? May pagkakaiba na po ba? Okay, sobra naman. Ako po ay magpo-45 na ako this July, no? 45. Ito, really, na-realize ko rin, talagang nagbabago ang katawan ng tao. Yung kaya ko pong akyatin yung overpass kanina, ng siguro mga 1 minuto na tumatakbo ko, sabi yung iingil na rin pala ako. Medyo, kasi yung kanina dito na ako sa Harrison dumaan naglakad na lang ako papunta rito para iwas traffic. Medyo may konting diferensya ng di tulad dati. Yan dati kasi tinatakbo ko lang yan Pag nalilate na po ako, tatakbuhin ko lang nandito na ako sa church. So meron na po tayong physical changes, Pansin po natin yan. Nagkakasakit tayo. Sino ba tao po hindi nagkakasakit? Lahat po tayo prone dyan.
So name it po, no? Minor sickness man yan, major sickness, etc. etc. Yun pong ating, syempre yung ating aura, yung ating itsura. So salamat sa Diyos kung kayo po ay ganyan pa rin ang itsura. 20 years ago, 30 years ago. May mga ganun tao po, di ba? May mga, sabi, parang hindi nagbabago yung itsura mo. Hindi, salamat sa Diyos, ano? Pero may pagbabago pa rin compared sa before, ano? So, ano mong ibig sabihin ng mga kapatid? Tumatanaw tayo sa pangmatagalan at panghabang buhay. Na walang karamdaman, wala nang paghihirap. Name it, ito ba ay challenges mo sa buhay? Economic ba yan? Ano? Yung sama ng loob, wala na po yan doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat panay kaligayahan na ang presensya ng Diyos ang siyang mamumunan. Ang lahat ay ginawa ng bago. Siguro pag nagkaroon po tayo ng paksa tungkol sa eschatology, pag-aaralan po natin, pag-uusapan po natin, ano ba ang itsura ng bagong langit at bagong lupa na sinasabi ng ating Panginoon sa kanilang pahayag? No? Pero bilang mananampalataya at bilang buod ng ating pong talata na binasa sa gabi ito, yan po yung ipinapaunawa sa atin na tayo ay tumatanaw sa buhay na walang hanggan. Mula sa temporal o pansamantala patungo sa pangwalang hanggan. At yan po ay bahagi ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. At tayo bilang UCCP, sa panghuling kapahayagan ng ating pananampalataya ay pinagtibay po natin yan. Ano po? Yung tumatanaw tayo sa buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, sa gabing ito, ano ang pipiliin natin? Gusto ba natin yung pangmatagalang paghihirap doon sa kabilang buhay? O gusto natin yung buhay na kasama natin ng Panginoon? Ano? So, pwede na ho natin simulan yan ngayon. Hindi ko natin hihintayin yun. Sinisimulan na po natin dito sa lupa, sa ating katawang panlupa. At bagaman tayo po ay hindi na naman perfecto sa harap ng Diyos, salamat sa Kanyang biyaya, sa Kanyang pagpapatawad at pagmamahal, ginagawa niya tayong bago sa araw-araw. Ano? Merong pagpapanibagong binibigay na tulad ng ating Panginoon Jesus. Sa lahat naman ang nagtitiwala sa Kanya sa puso. So yun po ang ating dapat ipagpasalamat at nawa po ay magdulot ito ng pag-asa sa atin kasi talaga mahirap na ang buhay ngayon. Ano? Talagang lahat ng aspeto kung titingnan mo, matindi na pinagdadaanan ng mundo eh. Ano? Unang-una yung klima natin. Dapat pag ito, malamig na. Ano? Napakainit pa rin. Uulan man yun, napaksobra naman, ano? Sobrang ulan. Okay? Yung crime rate natin, yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen, magugulat ka na lang, ano? Sa mga kadahilanan. At iba pa ang mga bagay na nangyayari po sa mundo. So, pag-asa lang po natin talaga yung ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Salamat po. Salamat po, Pastor Henry, sa mayamang paliwanag. Salamat po. At ngayong gabi naman ay siyempre tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Nabanggit na natin yung ating mga prayer request ng Miyerkules. Pero baka meron po kayong nais na ipanalangin natin sa gabing ito. Meron po ba kayong kahilingan, prayer request? Ate Lydia? Kapatid Maxi Yuson po. Maxi Manson. Observation po siya. Anong ospital po ito? Jose Reyes. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Okay. Sino pa po? Maxi Yuson. Kayo po, Ate Rosie. Basta
sa akin po ay yung pamangkin na si Margie Caniba na yung magaling-galing ng cancer niya noon pero ngayon bumalik nagkalat na sa katawan niya. Kaya cancer. Ano kung uri ng cancer yan? Hindi po natanong ko ng uri ng cancer. Basta yung noong una sa breast niya lang daw, tapos ngayon may sa likod na, tumutubo yung bukol. O kumakalat na. Kaya handa na daw siya kung kunin siya ni Lord. Pero matagal na talaga yung niya, nagtatrabaho siya noon sa abroad, sa Saudi. Umuwi na dito para magpagamot sa kanyang sakit. Buti naman mabait ang amo niya, yun ang palaging nagpadala ng gastusin niya. At least may tumutulong, ano po? Opo. Sige po. Yung pa rin yung sa anak ko na si Rolando Caniba, hindi pa rin siya nagaling sa sakit niya yung sa kidney at saka sa atay niya at saka yung mata niya ba na minsan lumalabo. Ilang taon na yung anak ninyo, ate? 1923 siya pinanganak, so wala pang 40 yan. Wala pang 40. Oo. Sabi ng sakit. Oo nga. Sige po. Panalangin, Rolando Caniban. At saka si Margie Caniban. Margie at Rolando Caniban. Okay po. Meron pa po ba nais na ipanalangin? Kalusugan natin, ano? Sige po. Kung wala na po, tayo po ngayon ay dadako na. Kuya Tomas, meron? Auring. Si Ate Auring Pardo. Oo. natin yun. Oo. Although na-presita nyo, di ba? Nakarating ba kayo doon? Sa bahay niya? Sino po ang nakapunta? Ayan. Kumusta siya? Medyo nagmamanas? Okay. Kasama si Pastor Henry. Okay. So, isama po natin si Ate Auring ng kanyang kalusugan. Sana ay gumaling na siya, no? Sa sakit niya. Okay. Sige po, syempre, dalangin din po natin ang nalalapit na VCS. Ito po ay uumpisahan na sa Monday. Isang linggo po ito. Kaya bukas o mamaya may meeting ang CEN kasama sa pastor para pag-usapan po yung mga lesson at yung mga ano po ang gagawin sa ating mga kabataan para maimbitahan sila dito sa mag-uumpisa na ng Lunes at matatapos po yan ng Sabado. Okay? Kaya yung mga apo ninyo, yung mga bata dyan sa kapitbahay ninyo na malapit lang po dito, pakiimbitahan na lang po sila. Yung mga anak nyo, yung mga maliliit pa. Sa Monday po, mag-umpisa na tayo. Joy, anong oras ang BCS natin? 9? 9 o'clock. So wala namang pasok ang mga bata. Kuya Peter, yung anak mo, may pasok po ba? Wala pa. Kasi bakasyon ngayon. So makaka-attend sila ngayon ng ating BCS. Okay? So tayo pong lahat ay manalangin at hinihiling ko po si Sister Joy na ipanalangin niya ang gawain ng BCS ngayong Lunes at yung ating meeting ng mga teachers. Yan po ang inyong ipapanalangin. Hinihingi ko po si kapatid na Peter para ipanalangin po naman ang mga may sakit. Lahat po ng mga kapatid nating may sakit. Including na po si Elder Joey, si Ate Auring, sino pa yung nabanggit kanina, yung Margie at Rolando Caniban, anak ni Ate Rosie. And then, tayo po, ako naman po, si Pastor Marcos. Oo. 20. Kasi operahan pala si Pastor, oo. Natin po siya ng June 20. June 20. Okay.
So, after ni Kuya Peter, siguro si Pastor Henry na po ang sa pangwakas na panalangin. Okay? Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong gabi ito. Dinadalangin po namin ang aming darating na vacation church school sa aming simbahan. Naway maging maganda at marami pong bata ang dumalo sa aming BCS and gabayan mo po ang lahat ng mga dadalo po ng mga bata at ingatan mo po sila. Panginoon, ikaw po ang bumabay hanggang sa pag-uwi po namin. In Jesus' name, amen. Panginoon Diyos, kami nanalangin, tumatawag sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Yung pagalingin ng mga kapatid namin may mga iba't ibang sakit, gaya ng Madam Auring Pardo, siya ay nakaranas ng kanseros, nawala yung ibuin ang kanyang kalusugan upang mawala ang kanyang mga sakit, Panginoon. Pagkat ikaw lamang aming inaasahan na makakapagaling sa kanya, ay ibigay mo sa kanya, Panginoon, na ikakawalhali na iyong pangalan mo. Ganun din ang aming kapatid na anak ni Ate Rosie, na Maggie at yung isa. Nawa ng kanyang mga karamdaman na nagpapahirap sa kanila, ay iyong iwaglit, Panginoon. Walang imposibility sa iyo, Panginoon, pagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na makamayarihan sa lahat. Naway pagalingin mo sila sa madaling panahon upang lalo rin ang maramdaman na iyong pagmamahal sa kanila na bilang anak mo sila, Panginoon. Doon din ang aming kapatid na nasa hospital sa Reyes na siya ay nakalakay sa hospital. Pinapanalangin namin ay iyong ilutin sa kanyang mga sakit. Ano man ang kanyang mga naramdaman ay iyong pagalingin dahil ikaw ang Diyos na makamangyarihan sa lahat. Doon din ang aming Pastor Henry, na ano man ang kanyang naramdaman ay tayo kami kumakato. Ay yung pagalingin, ano man ang kanyang karamdaman, Panginoon, upang magampanan niyang lalo rin magampanan mabuti ang kanyang bilang pastor namin, Panginoon. Bilang din ang aming pastor na sa Baguio, si Pastor Joshua Marcos. Ano man ang kanyang sakit, palakasin mo ang kanyang loob na rol na siya ay gagaling sa kanyang pananampalataya, Panginoon. At ay patubayan mo sila doon at sila ay nagbabakasyon sa lungsod ng Baguio. At yan din ang kanyang mami, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Ilayo mo sa mga sa buhay. Yan din lahat ang aming mga kapatid na may iba't ibang karamdaman. Tayo lamang kami humihingi ng tulong, kawaan, Panginoon. Pagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami ng iyong milagro na ginawa mo noon ay naniniwala kami na hanggang ngayon ay nangyayari sa aming buhay. At ikaw lamang ang inaasahan namin makagawa ng ito. Marami pa kami mga dapat ipanalangin
Hindi naman namin makapagpabigkas sa mga ito, mga ito. Ikaw ang nakakaalam sa mga ito. Pero ang aming mga sahod dalangin sa gawing ito, ang pangalan ni Kristo, maraming tagapagligtas. Amen. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay papasalamat sa gabing ito sa inyong pag-iingat upang makarating na kaluwalhati sa inyong pananatahanan upang sama-sama pagnilayan ang inyong buhay at pananasalita. Salamat po sa bawat isa na nagbahagi ng kanilang mga patotoo at karanasan kung paano kayo, Diyos, ay kumilos sa kanilang mga buhay. At sa mga kapatiran namin na may mga espesyal na kalalagayan sa ngayon ay aming tinataas sa inyong pangalan, Panginoon. Ano man ang kalalagayan ito, buo ang aming maniniwala na patuloy nyo kami diringgin at bibigyan ng pagkakataon na maunawaan ang mga mensaheng inyong pinapaabot sa amin. Panginoon, amin din pong ipinagpapasalamat ang pagpapaalala ninyo sa amin na sa tuwina ay aming alalahanin na ang lahat ng bagay sa mundong ito, maging ang aming mga buhay ay pansamantala lang. Kami ay tumatanaw sa panghabang buhay at pagwalang hanggan. At ito ay inyong pinangako sa amin, Panginoon, na bagaman makaranas kami ng kamatayan, ang sinumang sumampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, turuan niyo po kami at idulot sa mga gawain makatwiran at mabuti. Patungo sa aming kapwa, patungo sa iba't ibang mga bagay na may kaugnayan sa aming buhay bilang iglesia, bilang isang komunidad, at bilang isang bayan. Sikapin po namin, Panginoon, na piliin ang mabuti at mamuhay na ayon sa inyong nais at katwiran. Panginoon, hindi po kami ganap sa inyong harapan. Marami po kami mga pagkukulang na nagagawa. Hanggat kami, O Diyos, ay narito sa katawang panlupang ito, kami ay laging magdudulot ng kamalian sa aming mga buhay. Pero dahil sa inyong pagmamahal, sa inyong wagas na pag-ibig sa amin, binibigyan niyo kami ng pagkakataon na magbalik loob sa inyo. At ito ang aming pinagpapasalamat, Panginoon, ang magkaroon ng panibagong buhay na kasama kayo. O kaya sa gabing ito, dinggin ninyo, aming Diyos, ang aming mga pagsama at mga panalangin. Ang mga panalangin ito ay mula sa aming puso at aming inihahayag sa inyo ng buong kapakumbabaan. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-ihiwalay. Gabayan at ingatan niyo rin po ang susunod na maikling pagpupulong ng CEM bilang paghahanda sa darating na Vacation Church School. Ang aming mga kababaihan na naglalakok sa araw ng bukas doon sa UCCP Salinas sa Bacoor. Ingatan niyo rin po, Panginoon, at naway maging mabunga ang gawain ngayon para sa bawat isa sa amin. Panginoon, namin din dinadalangin ang aming kamanggagawa, Pastor Joshua, lalatigit sa kanyang nalalapit na operasyon. Ipanatag niyo po, Panginoon, ang kanyang kalooban at igawan ng pag-asang nagmumula lamang sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng ito, ay aming tinataas sa inyong pangalan ang buhay at ministeryo ng iglesia mo, ang UCCP Pasay, sa bawat pamilya at kapatiran na bumubuo sa iglesia nito. Samahan niyo po kami at patuloy na pagbuklod sa diwa tali ng paglilingkod mula ngayon na sa mga susunod na panahon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsama at panalangin, aming pagsasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Gabi po. Magkaloob. Offering natin. Atin po ang inyong ng buhay magagawa ang Diyos. Walang buhay.